Weak at indecisive, ganito kung ilarawan ng political analyst na si Professor Froilan Calilong ang mga naging hakbang ni Marcos Jr. bunsod ng kanyang pabago-bagong posisyon sa mga mahahalagang issue. Matapos kasi ang serya ng mga patutsada ay bigla na lamang naghayag si Marcos Jr. ng kagustuhang makipagbati sa pamilya Duterte. Ayaw nga raw niya ng kaaway at gulo. Ayon kay Calilong, hindi ito simpleng pahayag ng kapayapaan kundi isang taktika para isalba ang sarili mula sa lumalakas na puwersa ng mga Duterte, lalo na't kitang-kita ang pagbaba ng impluensya ng Pangulo matapos ang midterm election. Malinaw na ang layunin ng pakikipag-ayos ni Marcos Jr. ay para bigyang katwiran ang mga susunod nitong kilos, lalo na kung tuluyang ibaon sa limot ang isyu ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Anya, kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa bise ay siguradong matatalo ito, kaya mas pinili na lang ng Pangulo ang tinatawag na political survival move. Subalit sa paningin ng maraming Pilipino, hindi na ito nakakagulat pa. Isa na naman itong halimbawa ng tila paulit-ulit na estilo ni Marcos Jr. ng pagbaligtad ng mga naunang pangako at deklarasyon. Matatanda ang nangako noon si Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang ating pamalaan sa International Criminal Court o ICC. Ngunit kabaligtaran ang nangyari nang iligal na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala pa sa The Hague, Netherlands para harapin ang kasong crimes against humanity. Sa kasulukuyan, ayon kay Calilong, dehado si Marcos Jr. sa impeachment case laban kay VP Sara. Anya, bukod na nasa 20th Congress na, malinaw na lumalabag ito sa saligang batas kung muling magsusumite ng panibagong impeachment complaint. Kaya't sa halip na anya na ituloy, mas pinili na lang ng Pangulo na makipagbati sa mga Duterte na halata namang hindi batay sa prinsipyo, kundi para sa pansariling kapakanan.